Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga issue. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto, walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag, naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal. Good morning. Morning. June 7, Biyernes 2024. Biyernes, pare. Biyernes. Casual Friday. TGIF. Mapapanood ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook, YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Text line 0999-3766-768. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw 23. Signal Channel 24, TV Plus, Channel 27, GMA for the Box, Channel 25. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. At maganda umaga sa ating mga kababayan sa Texas. Ayan, Dallas. Dallas. Ay, naku. Oh, yung meron akong mga kamag-anak doon, pinupustahan ako. Sabi ko, oo, ano daw sila? Boston. Sabi ko, Boston ako. Kayo, Dallas. Okay lang. Okay lang. Matuloy lang. Matuloy lang. Oh. Total, pag manalo. Sa amin naman kasi, ang pustahan, alimbawa, isang boting scotch. Yeah. Inumin din namin yun. Kami rin yun. Kami rin yun. Kaya matalo ka man, manalo. Pero yung natalo siya magdadala pagbubukas. Siyempre, talo eh. Pero inumin din ng mga kapustahan. ang problema ako sa bahay namin gagawin. Steak yun. Okay. Gastos pa din ako. Gastos ka pa rin. Gastos yun. Matindi. Pero marami nakatutok ngayon dyan. Buong mundo. Ang pwedeng pustahan na lang dyan eh, ilang points malilimit si Luka Doncic? Meron ganun. May mga ganon. Yung mga betting, meron pong pustahan dyan eh. Ilan ang points ni Luka? O ilan ang rebound ni... Ilan ang rebound? Sino yung kanila rookie na sensation na sentro? Napakagaling. Bahala kayo. Ako kasi Dallas ako eh. Ba't naman? Parang dehadista ka palagi ah. Hindi. Tinignan ko yung dinaanan ng Dallas na mga tinalo nila. Sa West. Ang in-eliminate nila, yung pinakamagandang record sa regular season. Yung OKC. Ayun. At kompleto yung lineup ng OKC. Ang babata pati nun.
Well, kulang sa experience, ano? Pwede mo sabihin yan. Pero yung mga tinalo, yung, Minnesota. Ito Minnesota mismo. Ang lalakas eh. Yung Minnesota, tinalo yung defending champion. Tapos tinalo nila yun. Kumbaga, yung dinaanan nila, Mabigat. pinakita na may laman eh. Whereas ang Boston, tsaka may injury pa Boston. Yung sila Porzingis. Si Porzingis, Doubtful. kailangan nila yun eh. Yung mga dinaanan nila, kamukha niyang Pacers, yung star player, injured. Tsaka si Porzingis, kakainin ng buhay yung mga immobile big men, lalo na kung injured, mga ganyan. Although, of course, sila, Professor Tesas Mines, Boston sila pa rin yun. NBA analyst Bert Ramirez will dispute. Boston Basta pa rin. Celtics pa rin sila. Basta ako, Future. hindi emotional yung akin. Hindi, sabagay. Fact base. Yung kanila, talagang Boston sila. Science-based. Science-based to. Maski kulelat na yung Boston pa rin sila. Hindi naman ako gano'n. Yung sa akin, ina-analyze ko yung... Suot pa nila lahat ng kanilang mga palabaki habang nanunood. Yun po, fanatic fans. Tayo, hindi Kulto naman yun. tayo- Kulto na yun. Kumbaga, hindi naman tayo fanatic fans na imported rice. Hindi. Pork, imported. Wala. Kanila yan. First game, tingnan natin. Hindi rin tayo fanatic fan ng Pogo. O kaya Ikaw ba, ng... fanatic fan ka O na kaya ng power, ng power company. companies. Hindi. Kahit anong mangyari, pagtatagol mo yung power Hindi Saka, pwede. alam mo, maraming analysis dito yung Oo. Boston. Magta-trap daw sila kung ano nung trap. Yung dalawa ang tra-trap nila. Mahirap i-sustain yan. Yung dalawa daw, ang tra-trapin nila. Pareho magaling sa team defense yung small ball nga sila pareho. Pareho sila. Pero ang laki ng size ng Boston. Yun ang lamang nila. Makikita mo yung size ng Boston. Lahat ng posisyon malalaki. Pero yung small ball maglaro. Baka asintahan ka lang pag size ka. Hindi, tra-trap daw At nila yung saka dalawa. ang Boston, meron na rin experience sa final. Ibig sabihin, marunong nang manalo. Ang Dallas, hindi pa. Yan. Matagal na yung kanilang... Yun na nga, matagal na pero banderang kapos nga lagi. Ang problema. Hindi, tra-trap Hindi, daw nila kasi yung noon, dalawa. nagbago. Ang laki ng... Malaki pagbabago. Ang laki ng in-improve na laro ng Boston nung napunta si Holiday. Oo. Sa kanila, nagkaroon ng organization sa loob, execution. Laki na in-improve. Ang pagaling yun, holiday na yun. Minnesota, hindi pala, Milwaukee. Nag-champion sa Milwaukee yan. Ang problema ng Boston noon yung Wala silang ganon. court general. Court general. Wala. Wala. Ngayon, ang laki ng in-improve. Meron silang critical thinking, pragmatic thinking. Yan. Meron Kailangan silang ng Pilipinas. Parang ano silang yan? Balisakan. 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 Silang balisakan. Critical, pragmatic thinking. Yan. Patay tayo rin. Ngayon po, As opposed to ideology lang. Yan. Habit yun. Habit yun. Shell habit yun. Favorite ideology. columnist ko yun. iba yun. Iba yun. ka doon. Yan, halos kulto na yun. The Washington Consensus. Halos kulto na yun. The Washington Consensus. The Washington Consensus. Papalapit na sa kulto. Papalapit sa kulto Which yun. has been, Maski na anong mangyari, Washington Hindi. Consensus kahit sila. na, na yung, ano na tawag. Ang ganito yung kulto eh. Nanloloko ka. Sobra ka naman. Hindi, ganun ang nanloloko ka. Alam ng mga tao, niloloko mo sila, Tuloy ka pero pa rin. okay pa rin. Tuloy ka pa rin. Ganyan si Habito. Hindi kayo gaya ni Justice Carpio. Twist ng konti. Twist, Mag-ano siya ng konti. Di daw binabasa ni Presidente Duterte Ambassadorship yung na ngayon. international treaties eh. Hindi daw. Pati di China, hindi daw nila binabasa yung mga treaties. So ngayon, Paano anong siya? silbi nun sa China? Ayun na nga Kung hindi problema. naniniwala Yun ang yung problema China. natin eh. Oo nga eh. Eh, China pa. Bueno ngayon. both sides yan eh. Pag sasabihin mo, merong ganitong treaty, ayaw kilalanin ng China. Paano yun? Paano yun? Hindi nga Pagpipilit ang... sinasabi ni Justice Carpio, ang pagkakaintindi ko, China fell into the trap of quoting the Treaty of Washington. Yan, mga ganun. O, Di ba tapos- alam, nire-recognize mo tuloy na kami may Treaty of pag-aari. Itong Treaty of Paris, Oo. kami may-ari nitong mga West Philippine Sea. Nung nag-turn over ang Spain at saka Amerika. Oo. Ayan. Miski ano sabihin
former senior Senior. Associate Justice Tony Carpio. Maski anong i-quote mo, libro, batas, whatever, ang reality po, kung sino ang may possession, siya may-ari. Yun na. Possession, 99% of ownership is possession. Ganon. Sino ba may possession niyan ngayon? Nagtayo na sila ng mga military installations dyan Di sila may-ari. Meron tayong mga buwis. Buoy. So kahit na anong intellectual masturbation. Hindi naman. Intellectual Discussions. discussions. Ayan. Yun, aral. On the ground, walang silbi yun. Yan territory po, talagang presence. Pag hindi umubra yung presence, guns and bullets na. Ang ibig mo sabihin, ang ibig mo sabihin, parang Conrad, parang Joel, ang ibig mo sabihin maski na anong dikta mo ng international treaty. Papel ko ano man papel ang... Doon sa mga umiikot doon sa ating supply ship, wala. Wala yan. Iikutan pa rin nila. Yan. Hindi yun ang audience ni Senior Justice. Ang tawag niya audience sa... niya si Presidente. President, ang galing mo Hindi, yung kailangan lang kasi niya ng konting publicity. Nawawala. Publicity banner nga. Bilib ako yun. Hindi. Continuing yun. Continuing yun. Galing continuing. Continuing yun. Kahit di na siya wala. Senior associate. As long as it involves the West Philippine Sea. Hindi, baka kailangan ulit kumita. So, hindi, yung kaso sa arbitration. Sino kumita ron? It's a group of lawyers. Sino nagrekomenda ng mga lawyers na yon? Alam mo na ako mas malaki kinita ng mga lawyers. Ano yun? May billing requirement. Ganon? Oh, yes. May billing. May billing. Meron nga, nagbabiyahe pa doon, tagabigay lang ng kape. Kaya nga hindi siya kasama doon. In other words, ngayon po, may survey daw. Sabi, Pilipino considers China as the number one enemy. Ano yung tanong nilapitan si paring Bisoy sa kanto sa palengke. Bakit bigas? China, hindi bigas. Ano? Maniwala ron Hindi. Ang tanong kasi, sino yung mga danger? Hindi naman sinabi anong problema nyo. Sa problema, number one dyan, yung presyo na bilihin. Bisoy, sasagutin. Number two, trabaho. Yung China issue, West Philippine Sea, nandun. 1% lang. Ngayon, kung bibigyan mo ng choice, sino ba kalaban natin? China, USSR, US? Di siyempre, China pipiliin. Kung yun ang tanong. Resulta din yan ng propaganda ng Amerika. Word of mouth na yun, talagang... Ang nag-aaway po, China at Amerika Hindi naman tayo. Ngayon, kailangan ng China kakampi. Kailangan nila magpropaganda rito dahil gagamitin nila yung Pilipinas. Kapag sakaling magkaroon ng bakbakan. History tells us, kaya po nila ginusto ang Pilipinas from Spain. Yes. They manufactured a war against Spain. Yung Cuba, naalala mo yon? Yung pinasabog yung isang barko. Nila. So nagsimula yung Spanish-American War. At makapasok sila. At ang gusto nila noon ang Pilipinas. Bakit? Stepping stone nila, jump off point to China. Yan po ang malinaw sa history. Okay? So, laging kasangkapan tayo ng Amerika pagdating sa kanila. Dito, sa area to. Sa China. Pagdating sa area na ito. Tayo yung first island. Ano ba naman meron tayo? Bakit nila tayo hahangarin noon? Ano ba meron ng Pilipinas noon? Wala naman Coconut trees. Marami tayong coconut nga. Sila na nga nagdala dito niya. Sugar. Marami tayong mga resources. Wala pa noon Sila nga nagsimula niya mining. Benguet. Wala tayo noon. Kundi yung by sheer accident of geography. Yung lokasyon talaga. Geography. And geography. Pantalon nila sa China. Talaga hangad nila noon ay China. Okay. Kaya nga yung... Base nila ito. This is their base. Yung opium di ba? Alangan naman mga British lang ay yumaman dyan sa opium. So, they wanted a slice of the pie. Yeah. Malaking market yan. So, hanggang ngayon, ganyan pa din po ang isipan ng mga think tank regarding the US-China. Yung tayo, kinakasangkapan tayo dyan.
But we have no choice. By accident. By accident of geography, talaga involved tayo dyan sa... Wala tayong magagawa doon. So, pero ang... Pero itong mga nasa survey, I mean, naisip ko lang, pag sinurvey, walang nagsasabi sa kanila na, pero China, napakalaking kapitbahay niyan. Malaki ang trade natin dyan at business opportunity. Napakalakas. Walang ganung critical thinking. Hindi shoot sa propaganda. Di ba? Kasi, di ba yung survey na yan, to serve only one purpose. It's propaganda. Tsaka hindi mo na ba... Pagka nagalit yan, titirisin lang tayo niyan dahil militarily. Hindi nyo ba na... Hindi naman yung survey. Importante ba sa buhay natin yan? Hindi nga ba't kailangan mag-survey ng ganun? Ang mga sinesurvey po talaga, yung... May nag-commission yan. Ha? May nag-commission, siyempre. Ang OCTA, ino-commission yung mga... Maski may mag-commission, itatago nila yun. Kasi may mga... Mapakilala. Ano ba ang expertise ng intelligence na US? Di ba regime change? Always. Diyan sila sumikat. Always. Diyan sila sumikat. Regime change. Alam nga naman, nakalimutan na nila yung kanilang tradition na yun. South America, Asia. Iran, yan, mga Middle East. Tsaka even pag nagba-backfire yung mga strategy nilang gano'n, ang galing ng Amerikano to turn, di ba, apples into lemonade or something. Yung mga nababalik. So magkakaroon ba ng regime change dito sa atin? Ma-Iran. Hindi nila, ang tumataya ngayon kasi na gustong patansikin, supposedly, reportedly, yung Duterte camp. Hindi pabordo ng... which is China. China yun. Ang sinasabi ng mga... Hindi, yung US. Pabor ba doon? Ayaw nila yan. Sino ba expert sa regime change? Sila. US. Paano magkakaroon ng regime change? Ang China, if ever, very soft ang ano niyan. They never invaded any country. They never went to war. Ano sila? Very soft. Yung kasing... economic ang kanilang workout. Creeping invasion ng China. Ayun, creeping invasion. Ibig sabihin, na-colonize nila yung Korea. Not through war. Culture, lahat. Economy, ganyan Hindi po conquered. No. Unlike the European powers. Ang kanilang talagang force of arms. Di ba yung Spain, nung tinira sila Montezuma. Yan, mga ganon. Giniera. Lahat yun. Sinira pa nga yung culture ng ng New World, ng Americans, South America. Native Americans. So, tinira nila yun. Lahat ng mga China, long game. Mahaba-habaan yan. Millennial sila mag-isip. Millennium sila. Millennium. Long view palagi. Long view. Ayaw nga nila ng... Xenophobic nga yan Ayaw nila ng foreigner Diba kaya nagtayo ng Great Wall? So, pero ngayon, ang headline, ang sinasabi, ang mga Pilipino raw, China ang sinasabing kalaban. Siyempre, pag ang yung question mo, between US and China, siyempre, mga ganun. Ano po bang... may kinalaman po ba yun sa kabuhayan natin, everyday life? Mabuti pa tong Pogo. May kinalaman. Although Chinese din ang mga involved dito. Okay. Yan pong si Mayor Alice Guo. Challenge daw po yung suspension order ni Uncle Sam. Appeal naman. Motion, MR. Challenge na nga yun. Challenge. Sige. Ayaw daw niya na suspension, mali daw. Kasi wala naman daw ebidensya sa kanya. Na merong serious dishonesty, misconduct, neglect of duty. Yung neglect of duty lang, pasok ka na ron Ikaw ang mayor, paano nagkaroon ng mga ganyang krimen? Sa iyong bayan. Di ba? Nagsimula po yan, yung Vietnamese nakatakas. At ang sabi niya, ang kaso nun, human trafficking, pinipilit sila magtrabaho sa Pogo.
Hindi sila pinalalabas, ganyan, inhuman conditions. Oh. Nangyayari yan sa bayan mo. Di neglect of duty. Wala naman daw ebidensya. Okay. Ito po, lumalalim daw, parin Jonat, ang kaso at lumalabas ngayon, sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, na may mga intelligence report na si Mayor Guo ay tulay. Siya yung deep connection ng mga pogo on the one side at yung mga protector na police, politicians, and other agencies. Lumalabas ngayon pati judges. Katidya. Ha? Yes. Malalim. Oo, Oh my. yun sa PORAC, ang sinasabi, di ba nagbigay ng search warrant? Yung judge na Yung Malolos. judge, okay. Sa Malolos. Bakit sa Malolos kumuha? Hindi, kasi dati na nilang nakukunan ng judicial group dyan sa Sa Malolos. Bulacan. Suki. Suki nila. Suki niya. Nakakakuha sila. Yung ng police, Police, mabilis. In other words, tapos, nung papunta na yung team, papunta ng PORAC, kasi dala na lang yung search warrant, tinawagan sila ng clerk of court. May konting mali. May mali. Dyan sa search warrant na ibalik nyo muna. Oo. Hindi binawi, Ibinalik doon. Pero nagtuloy yung ibang mga team doon. Oo. Kasi nga, meron silang nakuha na mga complaints sa torture, etc. Pagdating doon, hinold na nung judge. Tapos dininay. Binawi yung... Binawi. Yung search warrant. Nandun na sila. Di tinuloy na. Tinuloy na rin yung raid. So sinasabi ngayon, illegal yung raid. Hindi, meron sila ngayon ganun na issue. Nagagamit ngayon yung ng judge para sabihin na, ito Kasama ka pala, judge. Patay. Yung proseso ninyo hindi nangyari. Judge. Meron. So, ang sinasabi ngayon ng marami, the entire bureaucracy, meaning from the executive to the judiciary, tapos mga legislators, local governments. Teka, pero itong sinasabi ni Senator Win Gatchalian, nakuha niya po yung information, yung report ng mga intelligence agencies. Kung mga intelligence report yan, ito ang broker. Kumbaga, itong mayor. Nung executive session. So ganito po, yung Senate, during the hearing, nag-close door. Nagkaroon na executive session. Executive session ang tawag doon. So walang publiko, sila lang doon, senador, tsaka yung resource person. Ang mga kuwan nila, intelligence agencies, yung mga law enforcement, yung Anti-Money Laundering Council, at saka yung yung iba pang agencies, at diyan po nila nalaman na talaga palang broker. lumalabas. Hindi kapitalista, broker lang. Nasa gitna. Pero sabi nila, kung broker ka, meron kang... Alam nga naman broker, pure broker lang, meron bang ganun? Oo. Para kang trader na mita. Trader ng mita. Di ba? Meeting pa sa trader ka. Hindi, bakas na raw yun kapag ganun. Yun ang sinasabi nila. Ni Sherwin, ni Senator. And then, ng mga comments, makikita mo yung mga comments. Pwede ba pure broker lang? Bakas na yan. So, yung mga nag-trade, whether it is with rice, with etc., at saka pogo, bakas na yan. Bakas ka hindi na. pwedeng ka lang. Pwede kang maghugas kamay. Pure trader ka lang, Hindi ka bakas pwedeng yan. maghugas kamay. In other words. Hindi nagamit lang yung pangalan ko Pero sinasabi daw niya ngayon yung nangyari sa executive, hindi niya masabi daw yung detalye. Siyempre, executive session. Pero, malaking bagay po yun. Di ba? Ayun, nalaman na may kinalaman. Iniimbestigahan po ito si Guo, Mayor Guo, ng BIR naman tungkol sa kanyang tax payment. Ang lupit nito pare, yung kanyang SALN. Ang kanyang SALN po, ang kanyang kayamanan, umaabot sa... Ang net worth niya 177 million. Bumaba pa yan.
Not bad sa lumaki sa farm, ha? Okay, sige. Not bad for a mayor. For a mayor. Bumaba pa yan. Ang original na salin niya, 400 something. Ang net worth. Net worth. Net worth? 177 million. Ang kanya pong assets, 367 million. At ang kanya liabilities, 189. Ewan ko kung saan galing yung liabilities na yan. Yan ang may, she did the right moves naman. She tried to humanize her story. May mahaba siyang interview with a celebrated journalist, ganun eh. Nag-backfire yata no? Kasi lahat yan na-expose eh, pati mga... Hindi masyadong aggressive yung kanyang media campaign. Oo, meron pa siyang lumabas pa siya kay Vice, mga ganun. Ang dami, sobrang aggressive At nag-backfire. Makain siya ng munggo sa bahay. Miscalculated. Hindi naman dapat ginagawa yung ganun. Lalo na pag ganyan ka na kaso. Oo. Yung mga properties po itong asset na to, ibig sabihin to, mga lupain. Yung unang lupain daw, nakuha niya ng 2008. Ang dapat tanungin doon, saan galing yung puhunan mo? Nung binili mo yung 2008. Ngayon, yung mga subsequent na binili mo, saan galing yung puhunan mo? Kaya tinitignan ng BIR. Oo. Hindi ho ako ang ako ay in between lang po ako. Hindi ho ako ang tigabili. Inilagay lang sa pangalan ko lahat yan. Dami ka. Kumita lang ho ako. Kumita lang ho ako. Dyan sa... Dami ho ako ng isang Pilipino. O mga Pilipino, grupo. Yan. Meron po siya helicopter. Pero ang claim niya, binenta niya na raw niya yung helicopter sa isa pang private company. Marami po siyang shares of stocks, ganyan. Mayaman, in other words. Okay. So, ang sinasabi po ngayon, ano ba nangyayari dito sa Pogo na to? Are they taking over? Kasi ganito ang istorya. Tip of the ice cream na naman. Well, in the business community, this is what they're saying. Okay, anong sinabi sa... Maraming Chinese investments na pumapasok dito. At liit-liit, hindi po yung mga kamukha ng Bao Steel sa, Steel Asia. Oo. Hindi. Sigurado ka. Legitimate yun? That's a real investment. Ngayon, marami po pumapasok, nagtatayo ng spa. Nagtatayo ng restaurant. Madami pumapasok ng ganyan. Ngayon, kasi ang sinasabi, yung perang kinikita sa Pogo, dyan nilolonder sa mga ganyan investments. Kasi hindi nila pwedeng agad-agad ipasok sa China yan. Kailangan legitimate. Kasi yung Pogo income sa Pogo ay hindi po considered ng China na legitimate yan. Paano mo ipapasok yung kinita mo sa Pogo sa China? Kailangan idaan mo muna sa legitimate. Kailangan hugasan mo muna. Meron sila mga niko-negosyo. Yan. Kaya may ipapasok yan. May niko-negosyo sila. At the same time, ito, kulang yung sinasabi nila na executive, legislative, judiciary. Kulang yun. Kulang? Bangko. Yeah. Mga bangko. Kasama dito yung mga Kasama mga bangko. Kaya Bangko natin, ha? Bangko natin. Kaya nga yung AMLAC, imbitado Alling AMLAC, ha? Alling AMLAC. Imbitado nga doon sa executive session na Senate eh. Disappointed daw si Senator Gatchalian sa AMLAC sa mga sagot eh. Hindi lang naman siya eh. Sabagay. Buong bayan. Hanggang ngayon, wala nga silang... Wala nga maipakitang yan eh. Di ba yung kasama ni... Performance. yung nilalagay nila ng mga pangalan dalawa, Singapore Chinese. Yung mga yon nahuli na sa Singapore. Ayun. Yung sinasabi na kasama yun nandito, ni Mayor. Kita mo. Yung sa Porac, ano naman nangyari doon? Teka muna, balikan natin yan. 8:31 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Itong susunod. Karambola. Tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Ngayon, Friday, June 7. Good morning uli. Morning. Parang Conrad, parang Joel. Ito po yung picture ng lahar. Oo, sa sa matindi lahat ng waterways. Lahat ng waterways sa tubigan. Canlaon area. Oo. Hindi masama rin ang timing nito si Canlaon eh. Kung kailan monsoon rains na po.
Andito na Pumutok. Oh. ang monsoon. Nandito na, mag-uulan na. At ngayon, lahar yan. Lahar flow. Ang tindi. Tindi nito. Tanda. Matindi. Magbabaha-baha dyan. Kamukha din yan ang problema natin sa Central Luzon. Central Luzon noon. Yes. Noong 1989 ba yan, sumabog po yung Pinatubo. Tubo, yun. At mahigit 10 dekada bago humina-hina yan lahar na yan. Lahar. Matindi ang binuga. Matindi ang binuga na... Ang lahar galing yan sa salitang Indonesian Yung lahar kasi nung sumabog yung phenomenon ng lahar flow sa Indonesia unang nakakita yan. Pero, well, eto po. Mabalik lang ako, yung topography ng dyan sa Negros sa Occidental. Hindi, may ano eh. Hindi, bulubundukin May bulubundukin yung Kalawang Mountain Range yun eh. Kaya bababa at bababa. Bababa yan. Tapos flatlands. Tapos sa flatlands na. Yun. Sira yung flatlands na yun, bro. Kailangan baka engineering intervention niya. Agos talaga yun. Ang ginawa kasi sa Central Luzon, nagkaroon ng catch basin. Mga dike-dike. Catch basin para yung punlahar pumunta na lamang doon. Kaya nabaon yung bayan ng Bacolor. Doon na nagpunta yung baha. Yung lahar. Tapos ngayon, pinapakinabangan doon sa bandang-bandang Sambales. Yan na yung Drenedreds. Kasi yung lahar doon. Yung lahar pwedeng gamitin construction materials. Tapos sa Pangambang. Ang inaalala ko yung impact dun sa Negros Occidental. Paano dyan? At least yung hindi ang delikado dyan, yung debris ng lahar. yung labas, mga kahoy, hindi ka pa tatawarin nung gigibain lahat nun. Pati infrastructure, gigibain. Bridge, mga ganon. Yung lalaki niyan. Bato at saka lahat. So, babantayan po yan. Kailangan babantayan natin yan. Ngayon, hindi raw po matuntun-tuntun ng Anti-Money Laundering Council. Ayun. Ito na, pare. Kung saan nanggaling yung 6 na bilyong piso ginamit para itayo yung hub na yan. yung hub na yan ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Ngayon nyo lang sinasabi yan, noon tinatayo yan, anong ginagawa Hindi nila namalayan. 2018 pa yan tinayo. 2018. Di 6 na taon na, ilan na bilyon na dumaan dyan, na 10 hektarya, hindi nyo napansin. Hektarya. Natuwa ho nga ho. Ang intel ng AMLAC, meron ba silang mga agent? Natuwa nga ho kami. Hindi, sumasahod lang yung mga yan. Wala namang Nasa ginagawa. bahay. Hindi work from home pa. Natuwa nga ho kami. Natuwa kayo, okay. Nagkaroon ng ganyang malaking investment sa isang bayan gaya ng Bamban. Nagkaroon ng shopping mall. Shopping mall. Nagkaroon ng kondo. Yan. Ilang commercial buildings. Ang hindi nila malaman, saan nanggaling yung pera na 6 billion. Hindi naman premyo sa PC sa loto yan. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro kita yan sa pork importation o smuggling ng bigas o smuggling ng gulay. Yung pork importation at saka yung sa rice, napunta na ho sa mga townships, yung iba. Real estate development. Kaya akala namin, township din ito. Oo. Itong Bamban. Okay. Alalahanin niyo po, ang sinuspinde ni Uncle Sam ng Ombudsman ay yung mismong taga-issue ng business permit ng Bamban. Kung sinuspend ni Uncle Sam yan, yan yung nag-issue ng business permit lahat dyan sa mga building na yan ng Pogo. Talaga, kinarir. Kinarir ng Bamban niyang... Hindi ho. ng Pogo na yan, karir. 37 commercial buildings. Nag-ano ho kami we are trying to encourage investments Ayan. Paano naman? Kung papatagal-tagalin namin yung pagbibigay ng business permit, hindi na pumunta dito yan. Tama. Sabi, ginalingan nga. Ginalingan ho namin. Pero hindi nyo nalaman, illegal yung ginagawa doon sa... Ganda-ganda ho ng mga papeles. May lisensya sa At may permit sa PAGCOR na
Kompleto po eh. Kompleto po. Kahit- May go signal ang By the AMLAC. way, nagagalit ang PAGCOR. Bakit sila kine-question na hindi nila in-inspection pagkatapos nilang bigyan ng permit? Hindi sila pumunta. Ay, wag sila Hindi magalit. po, hindi namin gawain. Eh, Basta- trabaho na- Taga-tingin trabaho. lang na application. Trabaho Taga-approve lang kami. Yan. Regulator. Yan ang sinasabi natin Nagalit sila ngayon. tungkol sa follow-through eh. Follow-through. Hindi daw nila trabaho yun. Taga-tingin lang sila ng aplikasyon, taga-stamp kung rejected, taga-stamp kung Ay, hindi yun pwede yun. Ano ka, para kang importer ng, hindi mo na nagbigay ka lang ng import permit, tas wala na. Hindi ganun. pwede yun. So, sabi po ni Senator Gatchalian, ano ba klase ito AMLAC na to? Eh, trabaho nyo yan. Pero ang sabi daw sa kanila ng AMLAC, wala raw sila kamalay-malay. Yun. Wala naman hong red flag sa mga bangko. Hindi naman namin nalaman paano pumasok yung pera na yan, sino tong manggap ng pera na yan, at sino nag-disburse ng mga pera na yan. gumamit. Sino ang mga kumita dyan. Umikot-ikot lamang yung 6 na bilyon, wala kayong kaalam-alam Mention AMLAC. kung Jonat Bangko, mga bangko. Bakit kailangan may papilang bangko rito? Hindi, kasi ba ito sinasabi rekta ng na- AMLAC. Dumaan sa bangko yung pera na yan, 6 billion. Alangan namang... Malay-maleta daw ho. alangan namang ano yan. Hindi, pinambayad na nila sa mga construction, mga logistics, mga ganon. Hindi na dumaan sa bangko. Paano? Paano hindi dadaan sa bangko? Mula sa kita, mula sa pogo. maleta. Maleta. Hindi pa nga, wala pa nga pogo. Kino-construct pa lang yan. Yung bago. 6 billion nga yung investment na yan. So when you say bank, So may pinanggalingan yung pera. sinong bangko? Anong bangko? Bangko natin? Mga bangkong... Of course. Siyempre, Hindi ko na dadaan babanggitin sa ang mga banko. pangalan. Local banks eh. Oo. Wala namang ano dyan. Ang Bank kat- of Shenzhen. Walang ganon. Ang katakataka rito, walang ka-ideya ang AMLAC na may nangyayaring ganyan. nakatutok sila Ibig sa sabihin, hindi nyo rin tinitingnan yung mga bangko. Bangko, hindi nila tinitingnan. May red flag nga ho 500,000. Pag medyo more than that. Ay, para Umabot nga 60. para hati-hatiin Billion mo na yung nga eh. 6 billion. Billion eh. Sa tigpa 100,000. Baka isang buong building na papeles ang... Kayo naman ho, para naman kayong yung Andy Bautista formula yung sinasabi ninyo eh. Oo. 34 Luzon Development Bank. developed 34 accounts. Hindi ho ganun yun. Baka may dinaanan ng mga korporasyon. Yan. Pero Mas lumaki pa ngayon. Oh, yes. Hindi lang ba... Nanggagaling yun. korporasyon? Halimbawa, galing sa labas o kaya galing somewhere. Di ba? Idadaan para makapunta sa bangko, established corporations o kaya bagong korporasyon ang titira. O bibili ka ng lupa. Ayan. Tapos pag yung lupa na yun, iikot mo na yun. Bossing, Pero dadaan yung ka niyan. initial capital, paano nakapasok dito? Daming government agencies. Nangutang na kasali lamang yan. dito? Nangutang? Meron ho kaming kasama sa Singapore na yon ang nagbibigay ng niya. Ayan. Against yung kanya Lahat ng collateral. collateral. Dadaan pa rin sa AMLAC yun. May project kami. Ito yung project namin. Real estate. Real estate. Ayun. Nung nagkaroon na ng real estate, nilisensya naman na. Ang Bangor. Umikot na At pinoteksyonan naman. ng marami. Ito po ang nakakatakot. Yan. Ang intelligence agencies natin, ang sinasabi po nila, napakalawak na ng influence ng mga pogo dito sa atin. So Bamban was just a... In other words, dati narco state ang kinatatakot natin. Ngayon, Pogo state na. Dahil na-legal siya eh. Nung, Ay, nako. couple years back. Sa laki daw po ng pera umiikot dyan. Sabi ng mga intelligence agencies natin, yan na ngayon ang malaking influensya dito sa atin. Even in local politics. Nakita na natin yan sa kaso ni Mayor Alice Go. Yan po ang... So maaaring, sabihin na natin isipin nyo, kung yung nangyari sa Bamban, maaaring nangyayari sa maraming Ayo. At pagdating sa darating na halalan, Porak nga eh. malaking influensya. Porak nga eh. Pero ba't paborito nila yung Central Luzon? Mas mabilis dun eh. Ha? Mas mabilis ang workout. Meron din. Malapit sa Manila, merong airport, madali tumakbo. Madali tumakbo. Pag nangyari. Actually, yung mga urban center, ang sinasabi kasi, over the past so many years, nagkaroon na ng POGO operation, mga 400. 400. Ang mga pinagbibigyan ng kung ano-anong klaseng
permits at lahat. 14 Malakas na raw po ang influence sa mga politicians, Sa mga local, lalo na sa local. LGU level. sa mga otoridad. Yes. Okay? Pagkatapos may connection pa sa mga local criminal syndicates. Syndicates. Ayun. Ang masaklap pa dyan. Sobra. Papasok, hindi. Once you get that once you get it into that, kasama na lahat yun. Oo. So yung ang intelligence po daw report, ito mga namumuhunan ng Pogo, mga foreign criminal syndicates din yan eh. Di kinakampi na nila yung mga local criminal Local, syndicates. Yan, ang Kasi intelligence yung report. mga locals, they know the lay of the land eh. Alam na nila yan. Sino-sino mga... Saka nasa payroll na nila yung mga politiko. Hindi na, you don't... So, automatic na yan. automatic yun. Automatic Politiko, business, kasama nila, judges, lahat na yan. Okay. Ang tinakatakot daw po ng mga intelligence agencies natin, yung pasok ng pasok yung pera, okay, na malaya, na wala man lamang sita sa AMLAC, baka kung saan paggamitin. Ayan. So, nakuha nyo na yung technique paano maipasok. At inilagay sa Pogo. Alam nga naman sa Pogo nyo na lamang gagamitin yan. Pwede kayo magpasok pa ng iba. Oo, kagaya ng alitagtag. Saan nyo ilalag? Ha? Alitagtag. Alitagtag. Drugs? Oo Pininance ko na to. 6 billion. Di nga nila nakita. Ano pa to? Paano yung arms smuggling? Arms pa. Paano So, yun? maring mga anak sa maraming Mga nefarious anak na talaga mga yan. negosyo. Kasi... Yun na nga, inevitable. Dahil saan pa Inevitable yun. pupunta yung pera? Parang lahar yan eh. Maghahanap ng So, hindi na level. narco state ang problema ngayon. Hindi Yung... Kasi yung narco state, it's already there. Parts lang, na ganun lang. nung panahon ni President nayanig. Duterte. Nayanig. Pero they're still around. Ngayon, ito, nagsama na pati sila. deeper influence po sa ating... Pag na-influence yung mga politiko, government system, System. di bumbuhay na natin. Not just the political. Saklaw. Bureaucracy. The bureaucracy itself. Well, maganda lang kaya pala itong nangyaring to. Ngayon At least lumabas. nakasuhan, lumabas. At Ano ba talaga nangyayari? Hindi now, ba? in any other robust na bansa na mayroong malalakas na institusyon, agad-agad yung mga kaukulang ahensya, judiciary natin, at mga ahensya, ano na yan, investigasyon na yan, at Hindi ba nga- habulin ng mga salarin, di ba? Hindi, maraming ganyan. Halimbawa, Sa atin Malaysia. paano mangyari? Nagkaroon Sa din ng Malaysia. ganyan. Sa na Malaysia issue. nangyari. Singapore mismo. Oo, Singapore mismo. Singapore mismo. Thailand. Oo. Yung mga korte nila talagang Ay! yari na kayo. Yari. Para kumbaga sa mga daga, extermination na ngayon yan. Pero, they come in different forms after. Oo. Ngayon po, ang media strategy ng yeah. Guo Group, ibaling sa iba ang sisi. Yung issue. Ang sisi. Okay? Sino sinisisi? AMLC. Sino pa sinisisi? Pagcor. Okay. Pero yung Bamban government, local government, ligtas yun. Mali. Kasi sinasabi nila, ano ho yun it's a matter of course. Kung hindi ko naman ginawa na binigyan ko ng building permit yan, maganda naman yung kanilang petition. Ako naman, dereliction of duty yan. Ganon. Bakit ka naman naging dereliction of duty? For being, under ARTA law, giving a business permit is 5 days. Kahit nasugal. Hindi. Yung ease of doing business. Ayun. Dapat pa nga, Senator Gatchilian, bigyan niyo ko ng medalya for that. Mabilis nga ho ako Bakit daw ang mayor ang sinisita sa mga illegal activities dyan? Oo. Sino po? Sino? Hindi ko naman ho alam na... Una po, hindi ko Sabi naman... ng kampo ni Guo, bakit ang mayor ang sinisita nyo sa mga krimen na nangyayari dyan? Nag-divest Ito, na nga siya sa... hindi, Sino dapat sitahin ba? Yung doktor? Hindi ho. O yung nurse? Hindi ho, kanito Hindi. kasi. Sino? Yung operation na yan... Baka yung pare ang dapat sitahin. Ito. Kung may krimen. Ito yung kanila yan ho ay may PAGCOR license. Okay. Pwede ko bang questionin yun? Tama. Iyan ho, pag nagkaroon ng license na ganyan, obligado ho ang PAGCOR
na meron ding representative doon. Pwede ko bang pakialaman sila kung anong ginagawa nila basta-basta doon? Baka sabihin sa akin, ako dyan. Private yan eh. Hindi, yung PAGCOR, yung operation ng Pogo, ang kanilang saklaw. Pero kung may krimen na nangyayari doon, kasama po yung mayor doon. Wala ho akong wala naman nag-complain sa amin. Anong krimen? Yung mga naka-hostage, hostage, yung mga kinukulong doon, kinotorture. Human trafficking. It's happening within the building, hindi nila nakikita. Pwede ko bang araw-araw pinupuntan yung building na yan at tinitignan? Surveillance. Ang dami ko I have a farm. Inaayos ko yung farm ko. Inaasikaso ko yun. Nagtitiktok ako, kasama si Vice. Ayan. Nagtitiktok ako, kasama si Vice. Ako lang po, talaga lang, ang gusto ko rito, magkaroon ako ng helicopter. Mapabuti po. Helicopter at saka ang assets ko, mahigit 300 million. Maano naman kung magkaroon ako ng Ferrari, kayo naman. Meanwhile, makinig kayo sa mga taong bayan ng Bamban. Maayos ang sinasabi nila, maayos ang pamamalakad ko. Yung mga kalapit LGU, mga kaibigan ko at ako'y actually nanahimik na. Wala lahat yung mga sinasabi na ganyan, it is all part of the problem. Okay? So we will justify something wrong by saying, it's not my fault. Sasabihin ng mayor, may nangyayaring masama sa bayan mo, ang iyong ipaliwanag, hindi ko kasalanan niya. Kasalanan ng iba. At the end of the day, ikaw pa rin ang may kasalanan niyan dahil sa iyo, the buck stops at your desk. Ganun po yan eh. Ngayon, ituturo nyo yung PAGCOR, yung AMLC, paano nyo napalusot yan? Wala nang merong kasalanan. May kasalanan pag ganyan. Hindi ba? Kaya nga merong LGU executive Ikaw ang mananagot sa lahat ng yan. It may be fair or unfair, but that is life. Kung ikaw ang mayor, ikaw ang sagot dyan. The law applies. To all. To all. Otherwise. Pero ganyan ho talaga yan Halimbawa, sa power situation natin. Mayroon ba nag-amin na silang may kasalanan? Wala. Meron ba? Wala. Meron ba? Kaya nga, precisely, that is our problem. Walang umaako na responsible people na sila ang dapat managot. Yung accountability, yun yung nawawala rito. Kagaya niya. That's what we're pointing out. Sinabi na nga ho namin dyan sa mga planta. Na? Huwag ninyong isara muna yung mga planta ninyo, ha? Pero nagsara pa rin. Kayo magbe-breakdown. Huwag kayo magbe-breakdown. Ayusin ninyo yan. Nagsara pa rin. Di brown huwag kayong kumuha dyan sa WSM. kumuha pa rin. Kumuha pa. Hindi. Hindi, bibigyan nga namin sila ng taas ng kuryente dyan. Aprobahan ko yan. Ganun din. So related ba yan dun sa survey ng Okta na sinasabi ang China ang greatest threat? Before that, bro, siguro para lang dito sa... marami na tayo nabanggit tungkol dito sa mga hearing sa Senado, Senate of Investigation. But ako, personally, I have to laud kahit paano yung hats off kay Senator Gatchalian, even kay Model, kay Senator Risa Hontiveros for yung questioning nila talagang hindi rin nila tinigilan. At ito nga, hanggang ngayon, naka-spotlight pa. Having said that, kailangan bang ganito ba lagi? The society of the spectacle kailangan ganon. Kailangan entertainment, kailangan showbiz. Kasi ang nangyayari dito, kapag nagsawa na tao rito, wala na yan. Next yan. Tapos hindi rin na-solve yung problema. Meanwhile, yung mga dapat gumalaw talaga, yung mga institusyon natin, yung AMLAC at mga court. Tigil na sila. Hindi na, kumikilos na yung intelligence agencies. Sana, hindi nigas kugon. Pero inunahan nila ng publicity. Hindi, kasi pag hindi mo ginawa sa Pilipinas yan, na binulabog mo, hindi masa spotlight. Kaya okay na rin. Yung nga problema doon, yung follow through. Yun lang. Yun ang problema. Hanggang saan to? Kasi tama yung sinasabi ni Paring Conrad Actually, itong mga ito, meron na-gather na nila lahat yung information din Di ba? Ngayon, pag binulabog mo yan, nadadivert yung mga dahil dito sa spectacle. Sira yung operation. Sa bagay.
O yung tunay na hardcore intelligence na pag-investigasyon. Gaya ng alitagtag na una press con, ganyan, yari na. Mayayari yun. Kagaya niyan, yung sinasabi nila, kaya sila, ang kanilang mga kaso lang nung mga nagre-raid at saka yung PAOK, TF, ganun. Ang kaso lang nila, human trafficking. Alam mo kung bakit? Wala silang yung cyber security pagdating sa mga laki pa niyan. hindi nila nakukuha yung halimbawa yung flow ng pera, etc. They cannot file a case that can be sustained. Diyan sa issue na yan. Money laundering. Saan ang Wala. Wala eh. Actually, that's the hard human part. trafficking lang Hindi sila. nila magawa yun. No? Torture, yung mga ganon. So, may connection ba yan doon sa Octo survey? Meron. Meron. Talagang China, iba. China. Yan talaga ang delikado, Delikado sa atin. tayo. So this reinforces the propaganda Ganda. na delikado tayo sa China. Yeah. Teka, State-sponsored ba yung pagpasok ng mga pogo. criminal Siguro syndicate sa China? Illegal ang pogo sa Ayaw China. nga ng China yan eh. Diyan nga nagalit yung China eh. Oo, kumikita kayo dyan. Pero nayayari kami dito sa China. O ngayon, pwede natin ibalik sa kanila yun. Eto, niyayari din kami nito mga pogo dito. Yung mga Criminal syndicates na to. In-export ninyo yung criminal syndicate nyo. Criminal. Kasi nadyang i-export ng hindi na nga. Galit nga eh. Galit nga ang China sa pogo eh. So, tip of the ice cream lang kaya to si Mayor? Hindi. Ang tanong, ilan kaya ang kasama, ang kagaya mo, Mayor, na nag-ano lang in between? Ayan. Bridge lang. Yan ang tanong. Yung tulay lang. Yung naging tulay lang. Wala kayong pakialam talaga. Tulay lang. At ang buong akala mo, malinis lahat yan. Yes. Yan. Ilan kayo ang ganon? Kaya kaganyan mag-isip na buong akala mo, malinis lahat yan. Hindi ka na nataka. Kung anong gagawin niya mga building na yan sa iyong bayan. Dahil lumaki ka lang sa farm. Farm, yes. Yan. Ilan niya mga ganyan? Ilan nga ang ganyan? At ikaw, tutorial lang ang ginawa mo. Ilan ang mga nagkaroon ng late registration na kasama? Birth registration. Yes. Yun, pare. Pwede naman maging late yun eh. Sobrang late naman yan. 17, 18 anyos. Ha? And Ganun ka-late? noon lang, lumaki nga sa farm, walang kamalay-malay. Kamalay-malay yan. Hindi mo alam na kailangan may birth certificate ka. Hindi ko naman pwede sabihan yung aking mga nanay at tatay. Hindi ko nga kilala Hindi ko iniwanan nga ho eh. 9 o'clock ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ-AD. Parang yun Karambola sa DWIZ.